Magandang araw sa inyo, aking mga kababayan. Pag-usapan natin ang Katarman. Ang Katarman Northern Samar ay nandito sa map na yan. At noong November 21, nagkaroon ng flood sa Macagtas, Molave, Yacal, Nara, Ipil-Ipil na mga barangay. Alas 4 pa lang na madaling araw, naramdaman daw nila na tumataas ang tubig sa kanilang mga barangay. Kung iisipin nyo, alas 4 ay marami pang natutulog. Nabulabog sila sa kanilang tulog at dali-dali silang lumikas sa kanilang mga bahay. Meron pong 1,237 na families sa mga barangay na to na nagsilikas. At kahit ang mga pribadong mga residente sa matataas na lugar katulad ng La Fortunata ay binuksan nila ang kanilang resort para lang makapagkupkop ng mga nasalanta ng flood. Mabuti na lang nandyan ang ating mga government officials, pinamumunuan ng kanilang congressman, si Congressman Paul Daza, ang kanilang mayor na si Mayor Antet Rosales at ang kanilang governor na si Governor Edwin Marino Ongchuan. Sila ay nagbigay ng ayuda sa mga pamilya na to na nasalanta ng baha. Nagtataka ang mga residente sa Katarman dahil hindi daw ito nangyari. For the past 50 years, hindi daw ito nangyari sa kanila. Ngayon lang. Magkaroon man daw ng baha noon, pero hindi ganito kataas. Katulad ngayon, ang mga nasalanta ng baha ng mga lugar na ito ay puro commercial areas. Lahat na andyan ang palengke, nandyan ang Jollibee, nandyan ang Mercury, nandyan ang China Bank, lahat ng iba't ibang bangko. Isipin nyo na lang, kung ang mga salesman ay may mga paninda nila, sako-sakong bigas ang lumubog sa tubig. Dahil ang Katarman ay rice granary din natin to. Maraming bigasan na lubog sa tubig. Ewan ko kung papakinabangan pa. Sako-sakong asin, sako-sakong asukal. Ewan ko kung papakinabangan pa. Dahil lahat ito ay lumubog sa tubig. Ang mga paninda nila, dry goods, mga medisina, mga canned goods, mga groceries. Ang dami kasing groceries store dyan sa lugar na yan. Isipin na lang natin, lahat yan ay lumubog. Ito ang isang picture ng isang typical na bahay na mabuti na lang meron pang mga naiwan na gamit sa loob. Pero ang iba, dahil wala naman silang second floor, lahat ng gamit nila sa loob ng bahay nila ay natangay. Pasalamat na lang tayo sa may kapal na walang may namatay. At lahat nagtulong-tulong ang lahat ng mga taga-Katarman. Bakit nga ba nangyari ito sa Katarman? Ito ang dahil marami na ang gumagawa ng mga webless na gawa sa kahoy dyan sa Katarman. Sana tigilan na natin to. Mayroon kaming pinuntahan na hotel, napakalaking hotel dyan sa Katarman. Isa sa pinakamalaking hotel. Isa pa lang to na hotel. Lahat ng nasa loob ay puro gawa sa kahoy. Yung iba pang hotel, pareho din. Lahat ng nasa loob ng kanilang mga hotel ay puro gawa sa kahoy. Ang kahoy ang isa sa nagtutulong sa atin upang hindi tayo magkaroon ng baha. Ngunit lahat ito ay putol na. Katulad nito, taon-taon, buwan-buwan, kung ganito karami ang puputulin sa ating mga kagubatan, wala na tayong wala nang tutulong sa atin sa proteksyon ng pagbaha. Kaya isa ito sa malaking
problema natin dyan sa katarman. Oras na, tigilan na natin ang laging. Illegal man or legal, tigilan na natin ang paglalaging para hindi na muling bumagbaha. Pangalawang problema natin syempre ang global warming na sinasabi buong mundo ang epektado. Sabi nga ng mga scientifico, sa loob ng 10 taon na darating, 20 feet ang tataas ng ating mga tubig dagat. Kaya nakakatakot. Oras na, tigilan na